Natatandaan nyo ba mga Dre yung dating child star na palagi nating napapanood sa TV at pelikula, sa mga action movies, sa mga drama, yung batang Tisoy na sobrang bibo at napakagaling umarte. Ngayong araw ay kukumustahin natin siya dahil matagal na natin siyang hindi napapanood sa TV o sa pelikula. Pero bago yan, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa Rai TV. Gaya po ng pinangako ko sa inyo kanina, no, mga Dre, lahat ng request po ninyo, tutuparin namin dito sa Rai TV. Pero this time, request ko naman yung masusunod. Dahil honestly, ito po, napanood ko po siya sa kanyang vlog sa Facebook. At nung nakita ko, nako, sabi ko kay Mrs., i-chat niya kagad si Sir Mark Wilson dahil hindi natin palalampasin na kumustahin natin siya dahil napakatagal na panahon natin siyang hindi nakita. Ladies and gentlemen, dating child star, mga Dre, at yung batang anak ni Paquito Diaz sa ang dalubhasa, mga Dre. Ladies and gentlemen, Sir Mark Wilson. Hello po, sir. Nice to meet Ray you na po, Ray. Sir Ray. Yan. Salamat, sir. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil napaunlakan niyo po kami sa aming paanyaya na mga kwentuhan dito No sa Rai problem. TV. Actually, ano yan pinag-usapan talaga namin ni Mrs. yan na pag nilabas natin tong vlog na to, yung vlog namin yan sa Facebook, siguro may magre-reach out talaga. And kayo nga yung unang-unang talaga nag-reach out sa amin. No? So sabi ko, hindi natin pwedeng hindian to. Thank you. Oo, Thank you kasi talaga. tagal na rin Tagal ko na rin talaga nawala talaga sa industriya. Uncle Julius, nasa'yo para sa akin. Ano sa'yo? Baka tamaan ka sa akin, ha? Anong tamaan? Tignan natin kung sino matamaan sa atin dalawa. Dahil matagal tayong hindi wala kayong update sa movie tsaka sa TV, pwede niyo bang kaming kwentuhan? Sure. Paano po ba kayo nag-start sa showbiz industry? Meron po ba kayong kamag-anak diyan? Wala. That's the most common question kasi na tinatanong sa akin dati, no? May kamag-anak ka ba? Sino ba yung mga Wilson? Kasi Wilson nga yung apelido ko, no? So, tinatanong nila kung ini-incorporate nila kung kamag-anak ko ba sila Monique Wilson, sila Johnny Wilson. Johnny Wilson. Yes, oo. So, hindi ko sila talaga kamag-anak. Kaya naman siya kasi naging Wilson kasi yung father ko is British. Mother ko naman is Filipina. So, half British ako, half Filipino. Half Filipino. Uh-huh. Parang ako, half bulldog, half shih tzu. Kaya na bahala. So, yun. Kaya pala Tisoy si sir. Tapos, regarding naman dun sa question mo na saan ako nagsimula, nag-audition din ako before. Kasi nung araw naman, nung 90s, hindi kasi uso yung anak ka ni ganito, pamangking ka ni ganyan. Walang palakasan. Walang palakasan. Kumbaga pagalingan talaga dun sa Tama. larangan nyo ng industriya talaga dati. So, nag-audition talaga ako before. Kasama niyo ang inyong nanay. Mother, oo. niyo. Ang first na pinag-auditionan ko ay ginanap yun dito sa Sulu Hotel, Little Angels of May. Sumali rin ako dito sa SM, nag-SM Star Club din ako before. Sa SM Mega Mall naman. Opo. So talagang gusto ko talaga nung bata ako. Okay. Nag-enjoy din talaga. Oo, ako yung talaga nagpo-push kay mama na, tara, punta tayo talaga? doon. Oo, ako yung nagpo-push, hindi oo. siya? Hindi siya. Woohoo! Ako yung may gusto talaga na, punta tayo sa ganito, may audition. May nakikita akong commercial sa TV. Tara, punta tayo doon. May inaano sila sa Lactum, yung before, yung sa 8 Bulaga, nag-audition din ako doon. Commercial, Yung mga ganon. bibo ka talaga that time, no? Oo, ewan ko, hindi talaga siguro ako mahihain Hindi ko rin alam Bitaw mo na mga dialogue mo, parang natural lang Yun nga rin sinasabi ng ibang mga tao. Kasi pagkabata, no, syempre, like, I started like 3.5 years old. Sabi nila, paano mo nakakabisado yung lines or paano mo na i-deliver yung lines? Paano nga ba? Ewan ko ba, siguro medyo matandain talaga ako ng, kasi kami, yung mother ko kasi medyo hands-on talaga So nagra-run through kami noon kapag papunta kami sa set. Kapag nasa set kami, nagra-run through ulit kami ng mga lines. Hanggang sa talagang makabisado mo talaga. Hindi siya yung binabasa mo na minimemorize mo. Hindi ganon. Hindi, kung Batuhan lang kayo. Batuhan lang kami ng mother ko. Siya yung isang artista, ako naman yung sa part ko. Ganon siguro, parang nandun ako na-train Ikaw ang kutong lupa. Sige. Tapos,
I also do a workshop before sa PETA, sa UP naman. Sa PETA. Oo, nag-PETA rin ako before. So, medyo nahasa yung sa skills ko. Yung masasabi mong ano mo, sir, yung break mo sa showbiz, maaalala mo ba? Actually, ang una kong ginawang project is movie kaagad. Una kong project ay kay Ronnie Ricketts. Wala ka ng puwang sa mundo. It's my first movie. Kaya introducing talaga ako. Wala ka ng puwang sa Oo. mundo. Tapos, nag-audition din ako doon kay Ronnie Ricketts. Nag-audition ako. Marami kami mga bata na pumunta doon sa bahay ni Ronnie Ricketts before. Sa bahay niya mismo? Oo, sa bahay niya mismo. Dito yun sa White Plains eh. Apo. So, pumunta kami doon, audition. Actually, hindi talaga ako mag-audition noon at that time. Yung manager ko kasi nag-aaral din ako kumanta before nung bata pa ako. Kasi nga, kailangan eh. Medyo kailangan, versatile ka pagdating sa ganun eh. So, yung manager doon sa pag-aaral ng singing, wala. Nag-deliver kami noon, I can recall it right. Mga December yun eh. Si mother kasi nagluluto ng halayang ube. Yun ang pinamimigay namin before sa mga friends and families. Ganyan. Nagdala kami doon, wala. Ang sabi ng assistant, Mami, sama na kayo. Bakit? May audition daw. Wala sa plano? Wala sa plano. Wala talaga sa plano yun. So, Okay. pagpunta namin doon, in audition niya isang bata, bumaba. Sabi niya, meron na tayong The Boy. Para may kinode-name siya na The Boy or something. Yung pala yung magiging anak niya doon sa pelikula. Tapos umakyat ako doon. Pag-akyat ko sa taas, sabi pa sa akin ni Ronnie Ricketts, o anak, kunyari, ganito, iiyak ka. Kaya mo ba yon? Sabi ko kay Ronnie Ricketts, hindi ko makalimutan yan. Hindi po kasi ako maarte na walang camera eh. Yan, hindi po ako maarte na walang camera. Totoo yun. Talaga? Oo. Tapos sabi niya, labas yung ano dyan, camera. Yan. Naglabas siya ng camera. Para mga 30-40 minutes kaming nandun sa loob ng room. Hindi kasama si mother, nandun sila sa babae. Pagbaba niya, okay na, mami. Meron na tayong ganito. Tapos, after a few days, nagpirmahan na agad ng kontrata. Ang galing. That's my first break talaga. Tapos, longest running showcase, The Cool Ka Lang. Ayo. Yan, kay Joey Marquez, Raymart Santiago. Nani ko naman doon si Miss Gloria Diaz. Sinubaybayan ko yun, sir, kasi yung batuhan ng punchline dun, iba. Iba talaga doon. Natural na natural yung comedy nung Cool Ka Lang. Oo. Yun kami, isa ako sa main cast ng Cool Ka Lang. I think it was launched 1996 before. Ilang taon kayo dun, sir? Para magpa 5 years old ako noon. Ang tagal, no? So after ko ng pelikula kay Ronnie Ricketts, yun, marami ng... Tapos during that Cool Ka Lang, meron pa rin mga Dami na, pasupot-supot oo. ano, movie, gano'n. Movie, sa Channel 2, maalaala mo kaya, Once Upon a Time. Once Upon a Time lalo. Yeah, no. Medyo suki ako ng Once Upon a Time before eh. Siyempre, bata, no? Yung mga, pati Hiraya Manawari. Oo. I don't know if you can still recall it. Oo naman. Yan. Sa Panahon mga natin yan. Panahon ng mga 90s talaga 90s yan. yan. Ano pa yung mga kasabayan nun? Sineskwela. Yan. Matinik. Yan yung mga yan. 90s yan. Mga matinik, Apple, yung mga ganun. So yun, dun ako nag-start talaga sa movie na wala ka ng puwang sa mundo. Medyo ano kasi ako eh, pagka sa maalala mo kaya lean towards talaga ako sa drama talaga eh. Drama. Medyo mahirap kasi sa bata na makakuha ka ng bata na madaling umiyak. Iyak. Ito mo naman sa amin yung experience yun, sir. Paano mo nagagawa yung motivation mo para umiyak? Kasi nung bata ako, medyo laki nga ako sa nanay. So, ang motivation ko, iniisip ko, yung mother ko ay either aalis or merong sakit, ganyan. Yun yung nagiging motivation ko before talaga. Para bumagsak yung luha. Oo. Tsaka, nung nakasama ko rin si Mr. Philip Salvador, number 1 na payo niya talaga sa akin, kapag iiyak ka, huwag kang pipikit. I mean, yung pikit ka ng pikit. Kasi parang nakikita nila sa TV na parang pinipilit mo lang. Na umiyak. Na umiyak ka. Okay. So, yun yung mga... Kasi, usually, hindi ako talaga maraming kasamang bata talaga sa ano eh. More on, mga matatanda talaga yung mga nakakasama ko sa set eh. Oo. So, sila talaga yung nagbibigay ng advice sa akin kung paano talaga umarte. Inaalalayan ka nila. Inaalalayan ka talaga nila. Ang galing, Depende rin talaga sa mga ka-work mo sa, kasama Sa mo industry trabaho. talaga. Totoo naman yun. At saka syempre, sa yung mga unang isa sa tumatak, yung kay FPJ nga. Kasi sir, kung yun yung po na itatanong, marami tayong followers ng FPJ fans dito.
So gusto nilang marinig ano ba yung kwento ng ang Dalubhasa. Paano ba nag-umpisa yun? Nag-audition din po ba kayo doon? Yun naman, I was recommended. Nirecommend naman ako ng kapatid ni Mr. Philip Salvador. Yung si Augusto Salvador. Okay. Director. Oo, si Augusto Salvador naman ang nag-recommend sa akin kay Fernando po. Kaya nung nagsushooting kami dito sa may likod ng Star Cinema, yung squatters area nila doon sa Star Cinema sa likod nun. Doon kasi yung parating last day ng shooting ni Fernando po. Talagang all out yon si The King talaga when it comes to pagbibigay talaga sa tao. Pag last day namin ng shooting, nagpapakatay ng Fiesta dalawang ba? baka. Fiesta? Piyesta talaga. Di ba sponsor niya ay ang San Miguel Beer, no? Nagpapababa siya ng 3 truck ng San Miguel Beer para lang doon sa mga tao sa paligid niya. Grabe. Talagang all out talaga si The King talaga. Laging ganyan pag last day. Laging ganyan pag last day. Tapos lahat ng simula mababa hanggang sa mataas na artista, hanggang simula sa mababa na kasama sa cast or sa set, lahat yan may bonus. Oh? Lahat yan may bonus. Galing kay The King. So talagang mahal talaga siya ng tao ever since. Kaya hanggang ngayon, marami kang naririnig na magagandang kwento Oo tungkol sa naman. kanya. Kahit Totoo wala naman na siya, yun. no? Mm-mm. Kumusta naman siyang katrabaho, sir? Napakabait nun ni Fernando po. Yung experience kasi kay The King, Sa set. medyo yan hindi mo always professional talaga eh. Talagang kahit ang taas na niya na artista or napakatagal na niya artista, talagang professional siya kahit simula sa extra, yung mga passers-by lang, yung sa mga kabatuhan niya ng linya. Talagang Professional. umaalalay din pati. Oh. Anak, dapat ganito yung dapat ganito yung reaction mo, anak, para mas maganda sa ganito. At saka maraming nagsabi, si FPJ daw mahilig sa bata. Oo, Mga bata. mahilig siya talaga sa bata. If I can still recall, ako yung huli niya nakasama na bata talaga. Kasi after nun, that was year 2000 eh. After nun, parang nag-transition siya kay Judy Ann Santos. Tsaka si Efren Bata Reyes, yung Partners. Mga last movie niya na yun. Oo, yung mga last Walang bata movies dun niya. eh. Walang bata doon. So, Ako, ako yung medyo huli niya nakasama talaga na na bata. Oo. At naman nung nangyari sa kanya, unexpected lang din. Totoo naman. Ang dami rin talagang, Nagpunta rin kami doon nung binurol siya dito sa Santo Domingo. pumunta kayo. Oo, Yung mother pumunta mo, rin sir. kami ng mother ko. Mm. Nagbigay respect din kami sa kanya kasi syempre nakasama ko rin naman siya sa pelikula eh. After nun, sir, di ba? After nung movie ni FPJ, I'm sure, bago pa yon marami pang iba, di ba? Tuloy-tuloy ang movie. And then, ano pa po yung ibang pinagkakabalhan niyo? Paano mo sinasabay yung pag-aaral? Sobrang busy mo that time. Totoo yun. Kasi ang dami kong school na pinuntahan before na nagre-reject talaga ng artista. Hindi naman sa nambabash or whatsoever, no? Ganun talaga kasi na parang ang thinking kasi ng school ay mapapabayaan mo lang yung school mo versus dun sa pag-aartista mo. Ay, pag-artista. Oo, kasi parang parati kang wala, parati kang ganyan. So talaga naghanap kami ng mother ko ng school. And yung school na yun, tumatanggap talaga sila ng artista. CJ Ramos doon din nag-aaral before Okay. sa school na pinag-aralan ko. So, parehas kami doon na pumasok. Actually, ko yun eh, schoolmate ko siya. Nung nag-aaral ako doon, nag-aaral din siya si CJ Ramos. Yun naman, okay naman, nababalanse naman. Dinadala ko na lang yung mga assignment ko sa set, ganyan. So, doon kami nag-aaral ng mother ko. Hindi kasi ako before eh. Sa bagay, noong 90s naman, hindi naman uso talaga yung mga gadgets eh. Talagang larong kalye. larong kalye. Na-experience mo ba yun? Oo Kasi naman. ito, busy ka sa pag-aaral, sa pag-aartista. Nagkaroon ba ng time yung bilang batang Mark Wilson, na-enjoy mo rin ba? Oo naman. Enjoy na enjoy talaga. Nung sa set kasi, habang nasa set ako, Laro na yun eh. nakikipaglaro na ako doon sa mga matatanda eh. Okay. Pag may nakikita rin ako mga bata na hindi ako kasama pa muna sa set na yon, nakikipaglaro ako doon. Ganun ang ginagawa ko. So, na-enjoy ko rin naman siya at the same time. Hindi naman na nade-deprive ako na wala akong kalaro or whatsoever. Mas marami lang talaga ako nakakausap na matatanda versus sa mga bata talaga. Malaking factor yung matatanda yung nakapaligid sa'yo, no? Nakatulong siguro yun sa pag-arte mo sa Oo naman. Ano? Malaking factor kasi yun. Yung mga nakakasalamuha mo ay
mga batikang aktor na rin. Hmm. Kumbaga, mas matagal pa sa industriya kaysa sa akin. Opo. So, hindi naman din sila nahihiyang magbigay ng input nila when it comes to sa mga kailangan mong gawin. Tsaka yung mga director din naman na nakasama ko before ay medyo mga kilalang director na rin. So, Sino yung mga naging close mo dyan? Yung maalala mong naging mabait talaga sa'yo? Sa sa showbiz, longest is Mayor Joey Marquez. naging close kayo ni Mayor Joe? Oo. Kasi for the longest time, like 7 School ka lang. years, school ka lang. Okay. Every year yun. Same goes with Philip Salvador. Hmm. Sila kasi yung parang mga tatay-tatay ko eh. Tatanungin ako ni Mayor Joey before pag birthday ko, anak, anong gusto mo? Tatanungin niya ako, anak, anong gusto mo? Sabi ko, bata, gusto po ng remote control, ganyan. RC. So, sa susunod na taping namin, minsan yung remote control, bibigyan niya na sa akin. Mayor pa siya that time. Oo, Mayor Joey pa siya at that time, nung Parañaque din. Si Philip Salvador din, nakasama ko rin siya sa TV show na Verano, the code name Verano before. Ako naman yung anak niya doon. Yun, every year din na birthday ako, Meron din. tatanungin niya rin ako, anak, anong gusto mo? Oh? Yan, sobrang mabait ng mga yun. Wala akong masabi pagdating talaga sa mga bata talaga. Kumusta naman yung nagkikita pa ba kayo until now? Meron pa bang communication? Wala kaming communication. Matagal na. Matagal nang wala. Kaya gusto ko rin sanang... Kumustahin mo sila, sir? Oo. Hello, tatay. Mga tatay ko dyan. Si Mayor Joey, saka si Philip Salvador. Ayan. Gusto ko ma-meet ulit sila. Na parang, ano mo yun? Ito na ako. Medyo Oo. malaki na ako. Kahit konting di ba? Oo. Konting catch-up lang. Konting kwentuhan lang. Matutuwa yung mga yun, I'm sure. Sana makita nila to. Sana nga, sana matutuwa makita yung mga nila. yun. Nawala kayo sa showbiz, sir, ilang taon? Magta 13 years old. 13 years old. Ano po ito? Choice po ba ito? Wala ng project? Choice Actually, ni mother? Wala nang project na nabibigay nun. Kasi that's the critical stage awkward stage ng kailangan. It's either hindi ka na kasi pwedeng maging bata role eh. Hindi ka na rin naman pwedeng maging adult role. So, dadaan ka muna sa teen role mo. So, wala kasi ako naging love team before. Yung kasi nauso na yung love team talaga eh. So, Correct. nag-stop doon talaga. Sino ba yung mga kabatch mo, sir? Sila Goyong, si Aizen Bayubay, sila Dindin Lanera, sila Si De Leon, Duday. si Duday, sa Oo. Dati Didodo, yan, Tama, yan, si mga kabatch namin. Parang sabay-sabay kayong nawala, sir, sa industry. Yes, oo. Almost the same. Almost nung naging teenager kami, nawala lahat. Usually ba ganun talaga nagiging case ng parang dahil sa awkward stage, walang role for you? Depende rin siguro, no, kung merong nag-handle talaga sa'yo. At that time kasi wala talaga nag-handle sa akin. Freelance kasi ko. Oh, okay. So, pwede ako sa Channel 2, Kahit saan, pwede ako iba sa to. Channel 7, pwede ako doon. Initan ng 7 to noon na hindi kumukuha ng artista dito kay ganito, hindi ka pwedeng ganyan. So, kailangan nagkakaroon ng exclusivity. So, ganun na nangyari. Medyo na nagkakaroon ng namamayor ng bawat Correct. estasyon. Kaya pala, yung palang naging reason. So after nung mawala kayo sa showbiz, sir, ano pong pinag-aabalahan nyo? Nag-aaral pa rin kayo, syempre. Nag-aaral ako, pero I took an ALS kasi nung nag-aartista ako, kinuha ko yung high school ko before sa alternative learning system ng government. So, tinake ko lang siya for 6 months. ALS. Oo, yung ALS. And then, after noon, nagtrabaho rin ako. Dami ko rin naging trabaho before. Ano mga naging trabaho mo, sir? Naging crew ako ng Jollibee. Talaga? Yes. Naging tour guide ako. Saan? Dito sa mga school sa Quezon City na dinadala namin sa iba't ibang lugar. Yung pagka may field trip, kami yung mga nagsasalita sa harapan. Oh, talaga? Oo. So yun, dami pa rin nakakilala ng mga time na yun. Kasi start ako na parang 17 years old. Bata, no? Oo. Sabi ko simula 3.5 years old hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin talaga ako. Wala talagang tigil eh. Oo nga, no? Oo. Hindi ka nag-stop na kahit nawala ka sa showbiz, naghanap ka pa rin ng pagkakakitaan, no, para ma-post. Oo, tapos hanggang sa, yun, medyo after ko nun sa tour guide, nag-call center din ako.
Yan, call center. Tapos nakilala ko doon si wife sa call center din. Pero hindi kami magka-same company. Doon kayo nagkakilala. Oo. So, same kami ng industry at that time. Tapos hanggang sa isipan namin na magtayo ng small business. Actually, while in the industry of call center, may side hustle pa rin kami. Bibenta kami ng mga pabango. Oh. Yung mga, bibenta kami ng pagkain, packed lunch, ako yung gumagawa. Tapos binibenta ni Mrs. sa... Sipag mo naman, sir. Kailangan Kanina mo Kailangan natin natutunan yung mga ganyang... Siguro sa nanay ko. Sa nanay ko. Sobrang sipag din kasi ng mother ko before. Okay. Siya lang din naman ng nagpalaki talaga sa akin ever since. Tapos, yun, kasama namin yung mga lolo't lola ko dito sa QC, sa Tandang Sora. Sora. Diyan ka lumaki? Diyan talaga ako lumaki. Okay. Pero, di ba po, half ka, sir, British? Di ba? British, oh. Nakilala mo ba ang father mo, sir? Actually, no. Hindi ko nakilala yung tatay ko. Long story short, hindi na siya nakabalik dito sa Pilipinas Okay. before. Pero yung dad ko naman ay executive chef siya ng cruise line sa United Kingdom naman. So medyo inclined talaga ako sa pagluluto. Yung mother ko rin ay nagluluto rin naman dito sa St. Vincent Seminary sa mga pari din naman before. So, nasa dugo talaga. Oo. Actually, mga ninong ko talaga yung mga pare. 30 yung ninong ko ng pare before. Oh. Oo, kasi ano pa lang sila medyo yung novice pa lang to priesthood, di ba? So, pwede pa silang mag-anak sa binyag, ganyan. So, lahat yung batch na yon nakuha ng mother ko kasi siya nga yung nag-aasikaso sa kanila. So, sabi nila sa akin, Isang batch. isang batch nun. Batch 1992 ng Congregation of the Mission ng St. Vincent ay mga ninong ko. So, sabi nila sa akin, magpari ka na. Para wala ka ng problema. Magpapari ka, papasok ka sa Adamson, basta magpari ka lang. Sabi ko, maninong ayoko. Solong anak lang ako. Wala naman ako naging kapatid. Sabi ko, paano naman yun? Wala na akong magiging anak. Diba? Pinupush ka magpari. Pinupush ako magpari before. So, yun nga, hanggang sa naging artista rin ako before, yun. Nagtuloy-tuloy doon. Pero time ba na may kumontak sa'yo? Mark, kumusta? Baka gusto mo pumasok dito. Showbiz, subukan mo ulit. Wala, pero nag-try ako before. Nag-try ka ulit. Nag-try ulit ako. Okay. So, nag-try ulit ako mag-audition noon like 13 years old, 14, hanggang 15 years old. Talagang walang nagpo-push through dun sa mga audition. Hindi ko alam bakit, pero wala nagpo-push through dun sa mga audition. Bakit kaya, Yun ang hindi ko rin Tinanong ko rin yun, bakit kaya? Siguro, meron talagang hinanda para sa akin. Hindi ito para sa'yo. Hindi talaga para siguro sa akin. At nung panahon siguro na yun. O baka sabi ni Lord, teka muna, relax ka lang, akong bahala dito. Oo. Siguro yung mga panahon na yun. Kasi Merong tamang tagal panahon. Merong tamang panahon. Kasi ilang taon na po kayo ngayon? 34. Tama 34, po ba? oo. 34. So, for the longest time, nung 13 years old hanggang ngayon lang namin kayo nakita ulit. May Totoo. balita, di ba? Oo. Actually, ganun din kami ni Mrs. Pag nanonood kami ng pelikula, asan na kaya yung bata na yun? Ganun kami. So, medyo, sabi Yung ko, curiosity. yung curiosity. Tara, gawin natin yung trend na yun. Actually, nakasabay lang kami sa trend. Medyo late na nga Yung trend ng Akala 90s ko nga, trend. nung nakita ko po yung video na pinakita niyo yung before na ni Sir, sabi ko baka matagal na yan. Oo. Tingnan ko, bago lang. Bago lang yun. lang nga, sabi ko. Akala ko nga, meron ka ng projects ulit dito. Okay. Wala. Tinignan ko yung mga comments, nag-check ako, bago lang pala. Mm-mm. So, bakit mo naisip yun, sir? Bakit mo naisipang mag-vlog ulit? Actually, katuwa lang namin ni Mrs. yun At saka, that's for the business din kasi. Yun. Yun din yung gusto namin na hindi naman talaga makilala ka as ikaw, makilala yung business mo na nasa likod ka ng business mo. Kumbaga, magkaroon ng magandang credibility yung business. Correct. Speaking of business, sir, ano po ba itong inyong negosyo ngayon ni ma'am? Yes, so we're already a supplier for ukay bags from China for past 7 years this coming August 28, magsi 7 years na rin yung business namin. At first, nag-start din kami sa clothes, sa damit. Apo. Kaso lang naloko kami doon. Actually, to tell you honestly, nung nag-aartista rin naman ako, wala rin akong naipon talaga na ganong kalaking halaga
before. Wala ba? So, wala eh. Ang baba lang din kasi ng binibigay ng mga other networks eh. Mm. Pinakamalaki ko na noon before isang guesting is like 15,000 pesos. Yung mga movie. Movie, Mababa lang? mababa lang. Para pumapatak lang siya siguro ng like 8-10,000 lang per taping. Oh, Ganun lang siya. So, isang buong contract mo, like 50,000, 60,000 lang sabihin siya. na natin 5 days, so may 50,000 Oo, ka sa isang ganun. movie. And yung 5 days na yun, talagang ngarag yun. Kumbaga talagang simula alas 5 pa lang ng umaga, Yes. nasa set na kayo. Mm. Hindi yun natatapos ng alas 5 ng hapon. Natatapos yun alas 5 ng kinabukasan. Susunod na, Yun yung isang buong araw nila. grabe ano. So, talagang medyo ano nun. So, yun, nag-start kami ng business namin. Naloko pa kami before sa business namin. Bakit sir? Paano naluko sir? Kasi, wala pa kami idea sa business ng ukay eh. So, nag-start Kumbaga kami. gusto nyo lang siyang subukan. Oo, gusto namin itry. Lumabas kasi yun aming bunso nun. Mm. Nag-declutter siya ng damit niya. Okay. So, maraming bumili Mm. dun sa damit niya. Sabi niya, tara, bili tayo ng isang bale ng damit. Mm. Pagpunta namin, binili namin like 10,000 mahigit, no? Pagbukas namin, puro toga, puro mga... From China to. Oo, from China. So, technically, naloko kami nung at that time. Unang-unang ano nyo. Una ka sabak lang nyo, sabak namin ng Grabe, bulto ano. kaagad. So, hindi kami tumigil doon. Sabi namin, tara, ano tayo, mag-handpicking tayo sa mga ukay-ukay. Okay. So, nag-handpicking kami. Punta kami ng... Kasi we're from the south, eh, di ba? Apo. So, punta kami ng Calamba, Laguna, dito sa may Alabang, Mm. Kabuyaw. Nag-handpick talaga kami. Tapos, inaayos namin, binibenta namin. Medyo nag-start naman doon, medyo nag-grow na doon. Tapos, hanggang sa kumukuha na kami ng... Nakahanap na talaga si wife ng tamang supplier. Yan importante, no? Oo, tamang Yung supplier na talaga. Tsaka Matinong supplier. tsaka porsigido ka talagang gawin mo yung Ah. ginagawa mo. Huwag ka lang titigil. Huwag ka lang Kasi kung titigil. umpisa pa lang nasiraan ka na ng Wala loob, na. wala na ngayong business kayong ano, di ba? Mm. Totoo yun. Kumbaga siguro, sir, pagsubok yun, sir. Gusto mo Siguro, di ba? God is always testing you naman. Eh. Kumusta naman ang business? Di ba, nag-shift kayo from... Yes, from clothes, Thrift, thrift shop ng clothes hanggang sa ukay bags naman yan. Bags hanggang naman sa, yan. Mga Meron- luxury bags po ba yan? It's not really luxury bags, pero meron din kami nakukuha ang mga branded, yung Okay. mga authentic na bag. Kumusta naman ang business ngayon, sir? So far, so good naman. Wow. Yan ang aming bread and butter ngayon. Ang aming business, yung Fashionolics, for the past 7 years. Tagal na rin, ano? Oo. Talagang ano lang, sipag lang. Before, nung nag-call center pa kami, pinagsasabi namin yun eh. 3 oras na kami natutulog. Anong year to? That was 2019. 19. Mm. Parang magpa-pandemic yun, ano? Yes, before pandemic. Tapos nung pandemic. nag-pandemic, sumobrang lakas ang online business. Oo, no? Pumalo yung ano business sa online, di ba? Mm. Nung pandemic. Siyempre, yung tao nasa Bahay, totoo yun. So, lumakas nung pandemic. Lumakas ang pandemic. Talagang bubukas kami ng like 10 bales, so uubos namin yun sa isang linggo, ganyan. Oh? Or less than a week, naubos namin yun. Kasi yung ginagawa namin, yung mga katrabaho niya before, nagmamind sa amin. Lahat sila mga sa hotel. From hotel to work sila. So, wala silang mga damit. Nagmamind sila, ginagawa namin, nilalaban na namin, nire-ready na namin, pag lalamove sa kanila, susutin na lang nila yung damit nila. Ang galing So, nag-isip kami, paano ba natin talaga ito i-interject sa kanila na kailangan mabili nila itong ano. Sige, pag nakarami ka naman, libre na itong laban niya dito. Okay, add ka na lang ng konti, pagdating na sa'yo, malinis. Ang galing. Galing ng strategy. Kailangan talaga ng strategy. Wala silang choice, bibili talaga sila. Oo, di ba? Wala na sila magiging choice. Ito na, yun na yun. Ito na yan no? Planchado na, nalabahan na, susuot mo na lang. Susot mo na lang. Ang galing nga pa. Bakit yun ang naisip niyong negosyo, sir? Wala hindi yun ang... Bakit hindi pagkain? Marunong ka naman magluto. Actually, gusto ko talaga yung pagkain. Sinasabi ko naman sa kanya parati. Kaso lang medyo pagod ka talaga sa pagkain. Prepping pa lang kasi ng pagkain, naabuti ka na ng antagal eh. Hindi ka gaya ng... matrabaho. Oo, matrabaho. Ang okay din naman ay matrabaho rin naman. Nung panahon nun. Hindi kasi kagaya ngayon ng ukay bags na binibenta na namin. Pagbukas mo ng box, Bibenta mo na lang. lalagyan mo lang ng palaman, Filler. bibenta mo na. Hindi katulad dati, nag-start kami ng ukay na box, na ukay na bags, nakasako lang. Madumi. Nilinisan Nung unang pa. bukas nga niya ng
sako. Hindi niya alam kung kumita siya. Kasi parang ang ganda nito, ang ganda nito, ang ganda nito. Parang nag-i-enjoy lang siya na ipakita doon sa mga tao. Yung Meron humiga, bang nambuli sa'yo? Meron bang nagpaiyak sa'yo? Niloko ka, ganun? wala naman actually. Kasi nung mga bata ka, medyo ano yun yung mga nagpapayak sa akin or nambubuli sa akin, yung mga stuntman before. Kasi sila yung mga kalaro ko before So sila yung mga nagiging kaanoan ko na pag walang take, ayan, sila yung nasa likod, sila yung mga kakwentuhan ko, mga stuntman, ganyan. Ano, stuntman, kahit Pero mababait yung mga stuntman. syempre, joke lang. Kumbaga ano lang naman sila, parang jolly lang talaga, kumbaga piko na, lasaran, ganyan. Apo. Pero ang pinaka-memorable sa akin ay yung pelikula namin na magkapatid. Humiga kasi ako sa loob ng kabaong. Paano ka napapayag na umiga sa kabaong? Patay ako namatay Hindi kasi ka ako doon. natakot? At first, medyo natakot ako Siyempre, Kasi bata ka, like, Mm. 10 years old ako nun. ah. Tapos, kabaong. Sinetap nila yung kabaong. Sabi ko, hihiga po sa kabaong. Sabi ni Joel Lamangan, kasi sa amin director, anak, hihiga ka sa kabaong. Mm. So, humiga ako sa kabaong. Na, totoong kabaong yun. It's not yung parang inassemble lang na kabaong. Pero sabi ko, siguro yun ang pinaka-experience na hindi ko talaga makakalimutan. Lahat naman tayo hindi pa nakakahiga sa kabaong no? Anong pakiramdam, sir? Malambot. Malambot yung kabaong. Ang tanong sa akin agad ng mother ko, may amoy ba yung kabaong? May ganyan ba yung kabaong? Kasi baka mamaya ni-reuse lang. Kumbaga yung Damit na. Oo, yung gamit na. Pero sabi naman nung Galing sa ukay pala, sir. Galing sa ukay pala yung kabaong. So, hindi naman. So, ano naman naman, siya? hindi naman. Bago naman yung kabaong. Yun yung mga experience na hindi ko makakalimutan. Ano naman yung life lesson na may share mo sa amin sa pagiging artista, sir? Mahirap ba ang pagiging artista? Masaya? Ano ba? Ang pagiging artista kasi hindi ko masasabing mahirap siya sa oras. Mahirap siya sa katawang pagod mo. Pero pagka gusto mo kasi yung ginagawa mo, masaya ka. Kung saan ka talaga masaya, yun naman dapat yun talaga yung ginagawa mo. Mahirap kasi rin ipilit, lalo na nung bata ako, ipilit sa bata na kailangan mong mag-artista. Kailangan mong umarte. Hindi So, gusto ko talaga yung ginagawa ko before. So, hindi ako nahirapan. Siguro may mga regrets lang before na sayang sana kung pumirma ako kay Mr. Manahan before. Baka, no? Baka hanggang ngayon, nandito pa rin siguro ako sa industry. Pero hindi ko rin masasabi kasing fallback yun or ano. Siguro may plano talaga kung bakit din ako tinanggal dun sa industry. Correct. Tapos, nagkaroon ako ng tahimik na buhay. Actually, hindi naman tahimik Kasi, ang dami pa rin naman nakakilala sa'yo. Kumbaga, hindi lang talaga yung yung i-approach ka talaga nila ng ganon. Minsan yung iba, parang namumukha ko kayo, sir. Parang ganyan. Until now, oo. Kasi, sir, hindi naman talaga nagbago yung mukha di ba, ni Sir Mark, no? Bakit parang tumanda? Bakit parang nagbago din yung tsura ko? Tatanda tayo, syempre. No? So, sabi ko nga, siguro it's a good twist for your life na medyo tanggalin ka muna dun sa industriya. Correct. Bigyan ka niya ng ibang direksyon. Nitingnan niya kung kakayanin mo ba yung direksyon na ibibigay niya sa'yo. Pero sir, siyempre, pag napanood to ng mga producers natin dyan na nanonood sa Rai TV, what if may offer sa inyo na bumalik? Sa akin, sabi ko kay wife, ayoko. Pero kung iisipin naman natin na it's for the business naman talaga, no? Wala namang problema, pero siguro hindi ko na talaga siya aaraw-arawin. Like, Full time. Siguro kung may guesting, why not? On the side lang. On the side talaga. Unang-una, ako honestly, napabilib nyo ako kasi hindi ko nila lahat. Karamihan sa mga artistang nawala sa industry, sa limelight, ang buhay nila talagang napabayaan nila ang kanilang pamumuhay. Pero ikaw, sir, talagang nag-thrive ka, naghanap buhay ka, dumiskarte ka. Oo. Anong naging inspirasyon mo? Galing kasi ako sa, kumbaga sa broken family So, kumbaga ngayon nagkaroon na rin ako ng pamilya, nagkaroon na ako ng anak. Tsaka nung bata pa ako, talagang hindi naman talaga ako yung pabanjing-banjing. Although meron naman tayong ganong moment na kailangan nating mag-vent out or maging bata ka man lang. Kasi hindi ko na-try talaga yung maging bata kang as bata ka Nakuha ko yun no, medyo teenager na ako nung hindi na ako nag-aartista. Yan, medyo naging into sports ako.
basketball. Baga kinuha ko ulit yung mga dati kong gusto, yung hilig. Mm. Hanggang sa, yun nga, nagtrabaho. So, sinabi ko sa sarili ko na nawala ka na nga sa industriya. Correct. Bakit sasayangin mo pa yung buhay? Baga kilala ka na before. Mm. Let's say, talagang sabihin na natin, nalaos ka na. Mm. Yun naman talaga yung word na yun, nalaos ka na. So, bakit mo pa hayaan yung isarili mo na isadsad mo pa sa ilalim ng lupa? Tama. Diba? Nandun ka na sa point eh. Kumbaga, binagsak ka eh. Ibabagsak mo pa lalo. Oo, babagsak mo pa lalo. Mahirap kasi na, ewan ko ba, ang dami kasi talaga eh. Ang dami ko rin mga nakasabayan na medyo nag-lean toward sa ibang bagay eh. Mm. Bago nila siguro, hindi naman pare-parehas ang timeline ng tao, no? Mm. Yung self-realization nila medyo sa huli na, medyo latter part sa kanila. Opo. Tama. Kasi sa akin, nung self-realization ko na parang ako lang naman mag-isa, Oh. mother ko lang naman. So, pag hindi ako nagtrabaho, wala kaming magiging parang source of income or whatsoever. Mm. Kasi wala rin talaga naipon. So, eh. yung focus mo talagang maghanap buhay, no? Pag Oo. hindi nawala, hindi ka na ano sa parang tambay muna ako. Hindi. Walang ganun, ano? May tambay moments, oo, meron. Pero Basketball, hindi- pero hindi talaga I tambay mean, yung eh. tambay yung wala kang hanap buhay ba? Hindi naman ganun, di Hindi ba? talaga. Yun nga, habang nakatambay ako sa, minsan, nagbabasketball, may tatawag yung boss namin sa pag-tour guide, mamayang gabi, meron kayong sampa sa ganitong school. Galing. Okay, sampa na kami. May racket. Oo, may racket, ganyan. Naganda rin ako, sa ninang ko naman, nag-events coordinator din naman ako. Sa weddings. Talaga? Oo. Ang dami ko talaga naging trabaho. Nagbenta rin ako ng kaldero before. Uy. Ewan ko, kung if you Paano? remember yung Salad Master. Mm. Yun, merong counterpart yun na Nutra East. Meron din ako naging bossing. Pumunta kami sa mga mayayaman. Bibenta kami ng mga kaldero. Door to door. Door to door. Kumbaga, pinapakita namin yung product, ganyan. Siguro yan, sir, training mo na yun sa sales venture nyo ngayon. Oo, Parang totoo. Yan. Pero actually, ngayon, hindi ko alam eh. Kasi pag Bakit? siya nagla-live, Oo. ang dami niya nabibenta. Pag ikaw, Pag ako walang bumibili. Sabi ko, ano ba yan? Yung binibenta ni Mrs., binibenta ko, isa lang naman, ba't niyo akong bilad? Bihirang-bihirang magkaroon ng mga double flap, mga Chanel double flap. Kaya galing yan. Diyos ko, napakaganda ng quality. Ilaban nyo to. Ang daming bago. Nakakatawa kasi inabutan natin bago. Backbone lang ako. mas magaling magbenta si ma'am. Oo, mas Aminin na magaling. natin. Totoo naman yun. Pero backbone lang ako ng business. Pag kunyari, ako si una nag-resign before eh. Mm. Ako yung nagda-drive, ako yung nakikipag-meet sa mga tao. Pag naman, ako yung nakikipag-meet. Mm. Yung mga stops kami na pinupuntahan ko, Yes, nagpapa-ship, yes, yes. ganyan. After a year, nag-resign na siya, hindi niya na talaga kaya. Kasi 3 hours na lang kami talaga natutulog sa isang araw. Meron ba kayong aral sa buhay, sir, na natutunan simula pagkabata hanggang ngayon na pwede nyo i-share sa ating mga followers? Baka pwede tayo maka-inspire. Oo naman. Actually, nung medyo bata-bata ako, ano lang kasi ako eh, happy-go-lucky lang naman ako eh. Kumbaga, kahit saan, kahit anong merong trabaho, sige, trabaho tayo. Ang natutunan ko siguro nung nagkaroon na talaga kami ng business at saka nung medyo nakilala na kami ng tao sa industriya namin ng pag-uukay, na marami kang tao makakasalamuha na hihingi sa'yo ng tulong, na mangungutang, mangangamusta, nakikilala ka, nangangamusta pag may kailangan sila, Mm. na pagbibigyan mo, pag hindi mo na pagbigyan, Magagalit. magagalit, Tatampo. magtatampo. Mm. Siguro yun ang natutunan talaga namin na, kasi before mapagbigay talaga kami ni wife. Okay. Okay. Oo, Naintindihan medyo ko. naging mapagbigay kami kahit sa mga tao namin, medyo talagang all out talaga kami. Pero mali. Pero mali pala. Totoo yung sinasabi nila na pag pinakain mo sa palad mo, pakainin mo lang sa palad mo. Huwag mo ipapakain yung buong braso mo. Kasi yung gusto namin na parang hindi naman kami nanggaling sa pagiging mayaman. Hindi naman kami nanggaling sa kilalang pamilya na, alam mo yon, andito na yung pera sa tabi mo. Pinaghirapan kasi namin. Yes. Yun yung ano kasi nun eh, from scratch talaga kami. Hanggang sa medyo nagkaroon na ng konti ngayon sa buhay. Correct. Bis na maging masaya sila para sa'yo, Totoo. hinahanapan ka ng butas. Butas. Gusto ka nilang matapakan, hindi ka pa man ding Crab mentality talaga. Ganon na. Meron ka pa bang ibang mensahe? Baka gustong i-shout out, kumustahin mga followers mo?
please follow our page, Fashionolics 2. Follow this page. Usually ngayon, more on vlogging content kami. Para at least nakikita nyo pa rin naman yung buhay-buhay namin. I guess you wonder what happened. If you wanted to start business, I think this is the right business for you. Kasi hindi na siya ganun kahirap ngayon yung business ng pagbebenta. All you need to do is, kailangan talagang gusto mo, porsigido ka dun sa ginagawa mo. Magiging, Tsaka online na ngayon, sir. yes, everything is online yes, Everything is online eh. Hindi ka na mahirapan sa marketing. Di ba, sir? Tama ba? Oo, totoo yun. Okay. Maraming salamat, Sir Mark. No Saka syempre problem, kay Ma'am, Sir kay Rai. Ma'am. Yan, kanina pa tawa ng tawa. Maraming salamat, mga Dre. Palakpakan natin, Sir Mark Wilson. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.